Dumarating talaga sa buhay ng isang tao ang pagkakaroon ng asawa. Ngunit bilang isang magulang, mabait ba sa'yo ang iyong manugang? O pinapalabas nito na ikaw ang kontrabida sa buhay ng anak mo? Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Mabait, mapagbigay at higit sa lahat ay mabuting magulang sa kanyang nag-iisang anak, ang matandang babae na si Aling Rosie. 28 taong gulang na ang kanyang anak na si Johnny, kaya gusto na niya talagang magkaroon ito ng asawa. Anak, tumatanda ka na ng puro trabaho lang. Wala ka pa bang ipapakilala sa aking babae? Tanong ni Aling Rosie. Nay naman, naiisip ko din naman po ang tungkol sa bagay na yan. Kaso, ang gusto ko po ay yung may sariling bahay at magandang hanap buhay na ako. Para po mabigyan ko naman ng magandang buhay ang aking magiging pamilya. Nakangiting sagot ni Johnny. Hindi mo naman kailangan ng bagay na yun. Nag-iisa ka namang anak ko. Kaya sa'yo din naman mapupunta itong bahay na tinitirhan natin. Alam mo anak, sa edad kong ito ay gusto ko na kasing makapag-alaga ng sariling apo. Sa paglipas ng mga buwan ay sa wakas ay may ipinakilala ng dalaga ang kanyang anak at ito ay si Elena. Maganda, mayaman at higit sa lahat ay tapat sa kanyang anak. Kaso nga lang ay talagang sobrang tipid nito sa pagpepera kaya siya pa din ang sumasagot sa lahat ng gastusin nila sa kanilang bahay. Napagdesisyonan kasi ng kanyang anak at ng kasintahan nito na sa kanila na manirahan. Sa katotohanan nga ay mabilis na kaipon ng pera ang babae nang dahil sa wala itong sinasagot sa kanilang bahay. Isang araw ay nagde-date ang magkasintahan sa isang magandang restaurant. Elena, wala akong ekstrang pera eh. Gusto ko sanang pasalubungan si nanay ng mga pagkain dito para matikman niya naman ang ganitong uri ng pagkain. Pwede bang ikaw muna ang sumagot at babayaran na lang kita? Pagsasabi ni Johnny. Wag na, may pagkain naman sa inyo eh. Nag-iipon din kasi ako. Kasi balak kong bumili ng sarili kong sasakyan. Sagot ni Elena. Napapakamot na lang ang binata sa sobrang kuripot ng dalaga. Naiisip nito na sinasagot na nga ng kanyang nanay ang lahat ng pagkain nila, pero kahit kaunting bagay ay hindi man lamang ito magbalik sa kanyang ina. Ah, ganun ba? O sige, okay lang. Sa susunod na lang. Mabait naman ang dalaga. Ngunit talagang hindi ito marunong makisama. Sobrang higpit sa pera at parang palaging masama ang loob tuwing nababawasan niya ito. Samantalang si Aling Rosie naman ay gusto nang ipakasal ang dalawa. Sasagutin na daw ng ginang ang kanilang kasal dahil nabuntis na ni Johnny ang kanyang kasintahan. Sobrang saya nito dahil sa wakas ay magkakaroon na din siya ng sariling apo. Sa wakas, makakapag-alaga din ako ng isang sanggol. Isipin mo ba naman dati, ikaw ang inaalagaan ko, Johnny. Tapos ngayon ay ang magiging anak mo naman. Sobrang tagal na din talaga ng lumipas at naaalala ko pa noon ang mga pagngiti mo, anak. Masayang sabi ni Aling Rosie. Natapos ang kasal at wala namang kahit na anong panghihinayang ang ginang sa kanyang mga ginastos dahil mahalaga sa kanya ang bagay na ito. Lumipas sa mga buwan ay nanganak na si Elena. Kahit sa mga gatas nito ay si Aling Rosie na din ang gumagastos. Anak, may binabayaran bang mga utang si Elena? Napapansin ko kasi na para siyang palaging problemado sa pagpepera. Takang tanong ng ginang. Wala naman po, Nay. Ewan ko din po ba kung sobrang tipid o sobrang kuripot niya. Nagbibigay naman po siya sa kanyang mga magulang. Pero pagdating po dito sa ating bahay ay wala siyang ibinibigay. Nahihiya naman po ako magsabi sa kanya dahil noon ay nagalit siya sa akin nang magsabi akong uutang ako sa kanya sa maliit na halaga. Sagot ni Johnny. Nalaman ni Aling Rosie na nakakapagbigay pala ng pera si Elena sa kanyang mga magulang, ngunit bakit sa sariling anak ay hindi man lang maibili ng sarili nitong gatas. Isang araw ay nagbukas ng refrigerator ang ginang. Nakita niya ang tinapay doon at nagsabi kay Johnny kung pwede niya ba itong kainin. Bigla namang sumabat si Elena at kinausap ang kanyang biyenan. Naku, pasensya na po. Akin po yan.
at ibabaon ko yan sa trabaho. Sabat ng babae. Marami naman yun at kukuha lang naman siya ng isang piraso dahil gusto niya itong matikman. Ngunit hindi pa din ito nagawa ang magbigay. Muli ay nagulat si Johnny sa pinapakita ng kanyang asawa. Sige nay, mamaya po pagka-uwi ko ay ibibili ko na lang po kayo ng pasalubong. Meron pa po ba kayong ibang gusto? Tutal, mamaya po ay makukuha ko na naman po ang sahod ko, sabi ni Johnny. Pero mahal, di ba sabi mo ay i-dedate mo pa ako at papasyal tayo sa Boracay? Bahala ka nga dyan. Pag nagkulang ang pera mo, ay baka hindi pa tayo makauwi. Tapos, magsasabi ka na naman sa akin kung pwede kang mangutang. Inis na sabi ni Elena. Puro kamot na lamang sa ulo si Johnny. Palaging ganito na lamang kasi ang nangyayari. Ngunit kahit naman isang beses ay hindi siya nito napautang sa panahon ng pangailangan. Nahihiya na nga siya sa kanyang nanay dahil ganito ang pag-uugaling pinapakita ng kanyang asawa. Hindi naman magkukulang. May ipon pa naman ako. At yung 100 pisong halaga ng pasalubong ay hindi naman siguro malaking kabawasan. Sagot ni Johnny. Ewan ko nga sa'yo, bahala ka na nga, sabi ni Elena sabay lumabas na ito sa pintuan. Kinausap naman ni Aling Rosie ang kanyang anak at sinabihan na mag-ipon ng pera para sa kanyang sarili. Sinunod naman ito ni Johnny dahil namumuro na din sa kanya ang kanyang asawa. Opo, Nay, magtatabi na po ako. Pasensya na po ha, kung ganun ang pinapakitang ugali sa inyo ni Elena. Hayaan niyo po at pag may pagkakataon ay kakausapin ko po siya. Malungkot na sabi ng lalaki. Kahit na ganoon ang turing ni Elena kay Aling Rosie, ay hindi naman ito nagtatanim ng sama ng loob. Isang araw ay kinausap ni Johnny ang kanyang asawa. Elena, mahal, nauubos na ang perang ipon ni nanay. Baka naman pwedeng tayo naman ang sumugot sa mga gastusin? Tanong ni Johnny. Mahal naman. Alam mo bang magulang dapat ang sumasagot sa mga gastusin? Responsibilidad nila tayo, kaya dapat hindi tayo ang gumagastos. Sagot ni Elena. Talagang naiinis na din si Johnny, ngunit pinipigilan niya lang ito nang dahil sa ayaw niya ng pagtatalo. Pero sa pagkakataong ito ay sinubukan niyang magsalita. Pero di ba, nagbibigay ka naman ng pera sa mga magulang mo? At anak mo din naman ang anak ko, kaya bakit hindi ka man lang bumili ng gatas niya? May hinahong sabi ni Johnny. Napatigil naman ang babae nang dahil sa sinabi ng kanyang asawa. Nagalit ito at siya pa ang may ganang magtampo. Nakakasakit ka na ha? Tingin mo ba wala akong naitutulong sa pamilya mo? Eh kung umupa na lang kaya tayo ng bahay at humiwalay na tayo sa puder ng nanay mo? Tutal, parang ang gusto niya lang palagi ay ang magpalibre at manghingi. Inis na sagot ng babae. Pero kahit na isang beses ba ay nabigyan mo siya? Hindi mo ba alam na nanay ko din siya? Wala nga tayong ginagastos na kahit na piso sa pagpapakasal natin. Pati nga sa anak natin ay kami pa ang naghahati sa lahat ng gastusin. Elena, hindi ko na maintindihan kung bakit mo kami pinagdadamutan. Nag-iipon ka ba talaga? O talagang wala kang balak na maglabas ng pera? Inis na sabi ni Johnny. Nagtalo ang dalawa ng dahil doon. Hindi na din kasi napigilan ng lalaki na maglabas ng sama ng loob dahil kung pagdamutan ni Elena ang matanda ay parang hindi niya ito biyanan. Sa sobrang daming naipong sama ng loob ni Johnny ay nagsabi ito na kung pwede muna silang maghiwalay. Sa panahon na yun ay ang naisip niya naman ay ang kanyang nanay. Sobrang bait na nga nito sa kanila, ngunit bakit ganito ang nagiging ganti ng kanyang asawa? Pumayag naman ang babae dahil nakuha pa nitong magkaroon ng sama ng loob. Pagka-uwi ni Elena sa kanilang bahay ay panay ang paghingi ng magulang niya ng pera sa kanya. Nang dahil doon ay unti-unti itong naubos. Bawat sweldo ay walang natitira. Ibang-iba ang buhay niya noong nakatira siya sa bahay ni na Johnny. Walang problema at walang gastusin. Umalis ito at muling bumalik sa bahay ni Aling Rosie. Humingi ito ng pasensya sa kanyang nagawa at nagsabi kung pwede daw muli siya doon makitira. Aling Rosie, Johnny,
Pwede po bang dito na lang po ulit ako tumira? Nahihiyang tanong ni Elena. Ngunit humingi ng isang kondisyon ang lalaki. Siyempre naman, dahil asawa kita. Pero sa isang kondisyon. Hahatian mo na ako sa lahat ng gastusin at kay nanay ay tayo na din ang sasagot. Tutal, siya naman ang nag-aalaga sa anak natin. Sagot ni Johnny. Oo, pangako mag-aambag na ako sa gastusin. Napili ni Elena ang desisyon na ito dahil kahit na ganon ay may natitira naman siyang pera dito kaysa sa kanilang bahay na talagang walang natitira sa kanyang sweldo. Simula noon ay nakasanayan na ng dalaga ang pagbibigay ng pera sa kanyang biyenan. Nalaman niya na masarap pala sa pakiramdam ang magbalik ka ng kaunting bagay sa mga taong nakapaligid sa iyo. Hindi pala importante ang maraming pera, kundi ang importante ay yung masaya ka. Malaking tulong pala ang kanyang biyenan sa kanyang buhay may asawa. Dito nalaman ni Elena na hindi basta-basta ang magkaroon ng anak. Malaking responsibilidad ito at dapat na magsikap. Nay, pasensya na po sa pinakita kong ugali ko dati. Ang gusto ko po kasi dati ay matupad agad ang mga pangarap ko. Ngunit ngayon ay wala palang bagay ang madali, kundi ang lahat pala ng bagay po ay pinaghihirapan. Nakangiting sabi ni Elena. Simula noon ay naging masaya ang kanilang pamilya. Nagbago na talaga ang babae at natuto na sa kanyang buhay. Sa buhay natin ay dapat tayong makisama sa pamilya ng ating asawa. Huwag natin silang pagdamutan, bagkus dapat natin silang tulungan. Wala pa tayo sa buhay ng ating asawa pero nasa piling na nito ang kanilang mga magulang. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.